Kabanata 4061. Oo, kaya ako nandito. Magalang na sabi ni Dustin habang tumatango sa dalawang halimaw na nasa harapan niya. Kung tutuusin, ang kapangyarihang taglay nila ay katumbas ng isang namamahala na Diyos. Kahit na may mali sa espasyong ito, hindi ka tumingin. Masyado kang mahina. Umalis ka na, sabi ng isa sa mga hayop sa mayabang na tono. Mga sir, gusto ko lang pong malaman kung ano ang nangyayari. Ang Divine Tomb ay matatagpuan sa 3,000 malaki at maliit na universo. Kung may masamang mangyari dito, magkakagulo ang lahat ng sansinukob. I mean wala kang masamang hangarin. Gusto ko rin makita kung kumusta ang kaibigan kong kaibigan. Nag-aalala ako sa kanila. Gusto ko silang makilala ulit. Sabi ni Dustin na walang balak umalis. How dare you have the audacity to talk back to us? Gaya ng sinabi niya. Masyado kang mahina. Maraming bagay na hindi ka karapat dapat na imbestigahan. Magwala ka lang. Naiinip na sabi ng isa pang hayop. Napatingin silang dalawa kay Dustin na may masamang tingin sa kanilang mga mata. Tahimik na inuutusan itong umalis. Sa kanilang pagtataka at inis. Nanatiling matigas ang ulo ng taong nasa harapan nila. Mga sir, hindi ako aalis hanggat hindi ko naiisip ang mga bagay-bagay. Desididong sabi niya, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang boses ng dalawang halimaw sa lugar. Naubusan na sila ng pasensya. Dahil ang binata ay nakikinig sa kanilang mga salita. Kailangan nilang turuan siya ng isang leksyon sa pamamagitan ng mga puwersa. Isang napakalaking agos ng masamang aura ang lumitaw at mabilis na umagos sa lugar. Isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya at malalakas na batas ang agad na pumuno sa espasyo. Patungo sa Dustin at sa 12 hayop. Dahil sa pressure na mabigat sa kanila, nahihirapan silang huminga. Gayunpaman, hindi sila natakot kahit kaunti. Sa katunayan, ang 12 hayop ay nasa sabik sa posibilidad na labanan ang 2 hayop. Ito ay kahanga-hanga. Sigaw nila in chorus. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang kumikinang ng sabay-sabay. Na para bang lahat sila ay konektado sa isa't isa. 12 makapangyarihang enerhiya ang bumaril mula sa kanilang mga katawan at nagtipon. Na bumubuo ng isang malakas na larangan ng enerhiya sa kanilang paligid. Ang 12 hayop ay tila naging buo. Na naghahanda upang labanan ang kanilang mga kalaban. Ito ay ang 12 hayop array. Napaisip si Dustin. Nakilala ang galaw na ginagamit nila. Kapag na-activate na ng 12 hayop ang array na ito, maaari nilang pantayan ang lakas ng isang namumunong Diyos. Dustin. Walang kwenta ang pag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. Let's fight our way in. Ungol ng tigre. Ang 12 hayop ay pawang palaaway. Hindi na sila kumibo sa banta ng 2 halimaw. Sa halip, naging determinado silang lahat na lumaban. Kayong mga bastos na nilalang. Mukhang pinili ninyong lahat ang kamatayan. Umungal ang isa sa mga halimaw bago sila sinisingil. Simulan na natin ang laban na ito. Ang 12 hayop ay umabant na rin sa mataas na espiritu. Ang 2 partido ay nagsagupaan sa isa't isa at mabilis na nagkulong sa labanan. Ang labanan sa pagitan ng 2 partido. Na parehong nagtataglay ng kapangyarihan na katumbas ng isang namamahala na Diyos. Ay mas mabagsik kaysa sa may isip ng isa. Isang hanay ng enerhiya ang sumabog sa hangin mula sa hanay na nabuo ng 12 hayop. Na nagbibigay liwanag sa kalangitan. Iyon lang ba ang mayroon ka? Ang halimaw ay umungal. Nagpakawala ng isang malakas na pagsabog ng spatial na puwersa. 12 ng mga sira-sira na cosmos ang sumugod sa kawalan. Lumapit sa 12 hayop tulad ng mga monolith. Ang mga ito ay mga tunay na cosmos. Hindi lamang mga nabuo mula sa enerhiya. Sinamantala ng halimaw ang spatial na kapangyarihan upang gamitin ang cosmoses bilang sandata. Labis na humanga si Dustin. Na hindi pa nakakita ng ganoong pandaraya. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng labanan ng may malaking interes. Ang energy beam na ginawa ng 12 hayop ay tumindi at hiniwa ang 12 ng mga sira-sirang cosmoses. Na nagwasak sa kanila sa mga piraso.
Ang kanilang pinagsamang pag-atake ay napakabigat na sinira nito ang lahat ng lakas at batas sa paligid. Hindi inaasahan ng halimaw na haharapin ang ganoong kapangyarihan. At nagpakawala ito ng malungkot na dagandong, na nagdulot ng mga kaguluhan sa oras at espasyong nakapalibot dito. Bumalik ang oras sa napakabilis na bilis, na bumalik sa libo-libong taon na ang nakalilipas. Mabilis ding nagbago ang espasyo. Random na nagbabago sa mga kakaibang anyo. Ang halimaw ay sumugod patungo sa 12 hayop. Gumamit ng isang lihim na kasanayan na naging dahilan upang hindi nila ito mahanap. Mamatay. Sabay-sabay na umuungal ang 12 hayop na inis sa pakulo nito. Muli, naglabas sila ng nakasisilaw na hanay ng enerhiya na napapalibutan ng mga ron. Nagawa ng kolum na ito na makalapit sa halimaw. Muli, ang dalawang partido ay nagsimulang mabangis na labanan sa isang hindi kilalang kawalan. Tila ang espasyo at oras ay hindi makakaapekto sa kanila. Habang sila ay nag-aaway, umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog sa lugar. Hindi maiwasan ni Dustin na mamangha sa napakagandang labanang nangyayari sa kanyang harapan. Higit sa lahat, nasiyahan siya sa panunood ng gayong mga laban upang matuto siya mula sa mga ito. Kaya ganito ang labanan ng mga namamahala na Diyos. Sila ay ganap na lumalampas sa gapos ng oras at espasyo. Hindi nila ginagamit ang pagpigil sa kanilang sarili na may ilang mga kasanayang makapangyarihan sa lahat. Sa halip, ang bawat isa sa kanilang mga strike ay naglalaman ng libo-libong lihim na kasanayan na pinagsama-sama. Ginagamit nila ang mga batas, rune, at natural na kapangyarihan sa maximum. Sa madaling salita, hindi na sila gumagamit ng mga partikular na kasanayan ngunit mas advanced na kapangyarihan. Napaisip si Dustin habang sinusuri ang laban. Biglang bumuhos ang malamig na hangin sa kanya na nagpatayo ng kanyang balahibo. Lumingon si Dustin at nakita ang ibang halimaw na nakatitig sa kanya. Get lost, malamig na sabi nito. Tamad nitong iniunat ang kanyang paa at gumawa ng ilang kilos na paglasla sa direksyon ni Dustin. Na maayos na pinutol ang espasyo kung saan nakatayo si Dustin mula sa natitirang bahagi ng paligid niya. Bilang resulta, natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili na nakapaloob sa isang kubo. Sa susunod na sandali, ang cubic space na ito ay itinapon palayo sa Divine Tomb sa pamamagitan ng Spatial Force. Nagulat si Dustin. Hindi niya inaasahan na itataboy siya ng halimaw ng ganito. Tila walang balak ang halimaw na kitilin ang kanyang buhay. Agad na na-activate ni Dustin ang Secret Reincarnation Skill. Biglang lumabas ang mga bakas ng spatial energy mula sa kanyang katawan na parang matalim na kutsilyo at hiniwa ang kubiko na espasyo. Makalipas ang ilang segundo, sumabog ang kubiko na espasyo ng may malakas na putok. Nabawi ni Dustin ang kanyang kalayaan. Ano? Ang halimaw na nagnanais na palayasin si Dustin sa banal na libingan ay may nakasulat na pagtataka sa buong mukha nito. Hanggang ngayon, itinuring nitong si Dustin ay hindi hihigit sa isang langgam. Ngunit tila mas malakas siya kaysa sa inakala nito. Nakakatuwa ang batang ito. Sige, tingnan natin kung ano ang mayroon ka. Dahan-dahang naglakad ang halimaw papunta kay Dustin. Ang bawat hakbang na ginawa nito ay nagdulot ng mga kaguluhan sa oras at espasyo sa paligid nito. Dahil dito, hindi ito mahanap ni Dustin. Ang hayop ay patuloy na lumilitaw sa mga random na lugar sa paligid ng Dustin. Isang saglit, nasa likod niya ito. At ang sumunod, nasa harap niya ulit. Alam na malapit nang maglunsad ng pag-atake ang halimaw. Tumayo lang si Dustin at naghintay. Tamang-tama, ibinuka ng halimaw ang bibig nito. Naglabas ng makapal na kulay abong hanay ng enerhiya na natatakpan ng mga ron. Nang maramdaman ang pinagsamang kapangyarihan ng lahat ng negatibo at masasamang lihim na kasanayan na pumipintig sa loob ng kolom ng enerhiya. Nang inig si Dustin, isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugod. Nagpakawala siya ng nakakatakot na dagandong. At ang lahat ng mundo ng tao sa kanyang katawan ay sabay na nagising. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamao. Naglalabas ng nakasisilaw na sinag ng gintong liwanag. At itinutok ang mga ito sa kulay abong hanay ng enerhiya. Ang walang katapusang magulong enerhiya ay bumulwak mula sa lahat ng mundo ng tao sa loob niya at natipon sa loob ng kanyang kamao.
Ang suntok na ito ay ang kombinasyon ng introduction to vital energy circulation at ang lihim na kasanayang pag-aari ng heaven metal race. Nabasag ng kanyang kamao ang espasyo sa kanyang harapan. Boom! Sa isang pagsabog, bumangga ang kamao ni Dustin sa gray energy column. Naging sanhi ito ng sunod-sunod na pagsabog ng mga puwang sa kawalan. Sa hangin sa kanilang paligid. Hindi mabilang na mga fragment ng espasyo ang sumayaw. Puff! Gayunpaman, bago niya maabot ang halimaw, ang kamao ni Dustin ay nawala at nawala. Nakakamangha. Gulat na bulalas ni Dustin. Nagtitiwala siya sa pakikipaglaban ngunit ang lakas ng namumunong Diyos ay higit pa sa kanya. Magaling! Ang pagharang sa aking pag-atake ay nagbigay lamang sa iyo ng isang maliit na pinsala. Komento ng halimaw na nakita kay Dustin ng nanlalaki ang mga mata. Nakakabilib ang katotohanang naiwasan ng binata ang atake nito. Kahit isang semi-governing god ay hindi kayang gawin iyon. Let me try again and we'll see kung gaano ka talaga katatag. Lumakad ang halimaw papunta sa Dustin, na naging dahilan upang maging magulo ang batas ng espasyo sa paligid. Mamatay. Ang halimaw ay tumayo ng tuwid at yumuko sa likod nito habang may lumabas na pare ng kulay abong pakpak. Parang dalawang matutulis na sable. Binaril nila si Dustin. Ang mga pares ng mga pakpak ay gawa sa mga komplikadong rune, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag ng batas. Nanlamig ang gulugad ni Dustin nang mapagtanto niyang hindi na siya makagalaw. Sa sandaling desperasyon, nagpakawala ng mahabang dagandong si Dustin at sabay na kumulo ang limang mundo ng tao sa kanyang katawan. Ang walang katapusang magulong enerhiya ay lumabas at sumama sa kanyang katawan. Sa loob ng kanyang katawan, lumilitaw mula sa bawat cell ang maliliit at gininto ang rune. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at i-activate ang katawan ng heaven metal ray sa abot ng kanyang makakaya. Sa lahat ng mundo ng mga tao, ang lahat ng mga Diyos at ang Marangel na dragon ay gumamit ng iba pang mga lihim na diskarte upang tipunin ang kanilang mga pag-atake sa isang makapal na haligi ng enerhiya na sumugod. Boom! Bago pa siya makapag-react, hiniwanan ng kulay abong pakpak ang katawan ni Dustin sa 4 na piraso. Nagsimulang gumuhit ang ngiti sa mukha ng halimaw ngunit mabilis din itong nawala. Umangat ang katawan ni Dustin at tinahi pabalik sa isang piraso na parang walang nangyari. Wow! Malapit na iyon. Komento ni Dustin. Ipinilig niya ang kanyang mga paa ngunit nakaramdam pa rin siya ng tuluyang pagpisil. Kung hindi lang dahil sa kanyang malakas na pisikal na katawan. Namatay siya sa isang galaw. Paano? Paano mo nagawang linangin ang iyong katawan hanggang dito? Natutunan mo ang misteryo ng iyong katawan at ganap na nabuo ito. Gumawa ka ng sarili mong mundo. Puri ng halimaw. Habang naghihintay siya, ang pakiramdam na ni Dustin ay napuno ng lakas ng halimaw na nasa harapan niya. Ito ay mas makapangyarihan kaysa sa namamahala ng mga Diyos ng 6 na superpuwersa. Nakakatakot ang iniisip. Ito ay kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi ka malapit sa aking antas. Dagdag pa ng halimaw habang papalapit kay Dustin. Ang lakas na lumalabas mula dito ay dumikit kay Dustin. Dahilan para hirap siyang huminga. Mabilis na ginamit ni Dustin ang secret reincarnation skill at nawala. Na muling lumitaw ilang bilyong milya ang layo. Gayunpaman, ang pag-unawa ng hayop sa batas ng kalawakan ay mas mahusay kaysa kay Dustin. Sa maliit na galaw lamang ng napakalaking katawan nito, nagbago ang espasyo at oras. Muling lumitaw ang halimaw sa harapan ni Dustin. At hindi pa rin nagbabago ang distansya sa pagitan nila. The time reversal skill. Ang space splitting skill. Sigaw ni Dustin. Hindi na nag-alinlangan pa. Ang lahat ng isang biglaang. Ang oras sa puwang na ito ay nagsimulang dumaloy pabalik. Ang espasyo ay nahahati din sa isang dosenang independyente. Maliliit na piraso. Tumayo si Dustin sa isa sa kanila at sinamantala ang pagkakataong makatakas. Pagkatapos, inactivate niya ang reincarnation token at nag-teleport ng 5 sunod-sunod na beses. Sa pagpapabuti ng kanyang lakas, mas malalim na ang pagkaunawa ni Dustin sa mga batas ng oras at espasyo at magagamit ang mga ito laban sa mas malalakas na mga kaaway. Ang kanyang lihim na reincarnation skill ay ang pinakamahusay na nangyari.
Nakakamangha. Papuri ng halimaw sa pamamagitan ng pagkabigla nito. Tuluyan na itong nawala sa kanya. Samantala, ang 12 zodiac na hayop at ang iba pang hayop ay nakakulong pa rin sa labanan. Minamaliit kita noon. Bamantong hininga ang halimaw na umatake kay Dustin. Tama na. Itigil na natin ang laban. Sigaw ng halimaw sa isa. Agad na tumigil ang isa pang halimaw. Ang 12 zodiac na hayop ay tumigil din. Ngayon lang, ang dalawang panig ay lumaban para sa daan-daang round. At sila ay lumabas bilang pantay. Lihim silang humanga sa isa't isa. Kailangan kong aminin na ang iyong lakas ay higit sa inaasahan. Sabi ng halimaw na nakaaway ni Dustin. Gusto mo bang malaman ang dahilan sa likod ng kakaibang nangyayari dito kamakailan? Tanong ng halimaw na nakatingin kay Dustin. Oo, gusto talaga naming malaman iyon. Ang lugar na ito ay bahagi ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Mag-aalala ako kung hindi ko malaman kung bakit. Sagot ni Dustin. Lahat tama. Sumama ka sa akin. Lumiko ang halimaw at nagsimulang umatras sa malayo. Nagkatinginan si Dustin at ang 12 zodiac animals at sumunod sa halimaw. Sila ay walang takot, bagamat wala silang kumpiyansa o kakayahan na talunin ang mga namumunong Diyos. Posible pa rin silang umatras ng hindi nasaktan. Ito ay isang pakikibaka upang makipagsabayan sa hayop. Mabilis itong kumilos kaya kinailangan ni Dustin at ng 12 zodiac na hayop na gamitin ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan. Alam ni Dustin na siya at ang 12 zodiac na hayop ay mas malakas kaysa sa ordinaryong semi-governing na mga Diyos. Gayunpaman, sila ay higit na mahina kaysa sa mga namumunong Diyos. Nasa pagitan sila at marami pa silang mahirap na trabaho sa unahan nila. Basag. Pilit na bumukas ang pinto ng palasyo sa unahan nila. Tahimik silang lahat na pumasok sa loob. Ano ang lugar na ito? Napahinto lahat si Dustin at ang kanyang mga kasama sa pasukan at gulat na tumangala. Sa itaas ng mga ito, mayroong hindi mabilang na mga sirang bituin na lumulutang sa hangin. Ang mga piraso ay nawala ang kanilang sigla at kakanyahan. Ibig sabihin ay patay na sila ng mahabang panahon. Tila ang mahiwagang espasyong ito ay ang libingan ng mga bituin. Mayroong lahat ng uri ng nakakatakot na batas dito. At hindi sila orihinal na magulong batas. Hindi pa sila nakita ni Dustin noon. Habang ang halimaw ay lumakad sa mga sirang bituin. Isang kulay abo na daan ang humahaba sa harapan nito. Na umaabot sa malayong kawalan. Maingat itong sinundan ni Dustin at ng 12 zodiac animals. Tumagal ito ng mahigit 10 araw. Upang umalis sa lugar ng bituin. Madilim sa unahan. Binalot ng patay na katahimikan ang lugar na iyon. Agad na inilabas ni Dustin at ng 12 zodiac na hayop ang kanilang mga paglilinis na pandama upang suriin ang kanilang paligid. Paano ito posible? Bulalas ni Dustin at ng 12 zodiac animals. Sa kabila ng kanilang mga makapangyarihang nag-aayos na mga pandama, wala silang maramdaman maliban sa patay na katahimikan at kadiliman. Halos masuffocate sila ng sobrang pressure. Sumama ka sa akin. Nagpatuloy ang halimaw sa walang hangganang kadiliman. Ang kulay abong kalsada ay hindi malinaw na lumilitaw sa ilalim ng mga paa nito sa bawat hakbang. Lumakad sila sa kulay abong landas sa lubos na kadiliman sa mahabang panahon. Sa wakas, isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa kanilang harapan. Sa gitna ng bakanteng espasyo, mayroong isang malaking altar na lumulutang sa kawalan. Umakyat ka doon. Inutusan ng halimaw si Dustin at ang 12 zodiac animals habang umaakyat ito sa altar. Si Dustin at ang mga zodiac animals ay sumunod din at humakbang din sa altar. Sa sandaling nakatayo silang lahat sa altar. Nanginginig ito. Sa sobrang lakas, lumitaw ang isang space passage at nag-teleport sa lahat ng nasa altar palayo. Nang iluwan ng space passage ang lahat at nawala sa hangin. Napabuntong hininga si Dustin. Isang nakakagulat na eksena ang nasa harapan niya. Sila ay nasa isang walang hangganang kawalan na puno ng mga sirang mundo. Kontinente, universo, at mga bituin. Ang mga pira-piraso ng lahat ng bagay na ito ay lumulutang ng walang patutunguhan. Na nagkakalat sa kawalan na parang mga butil ng alikabok. Gayunpaman,
Ang lahat ng mga kulay at mga hugis ay mukhang kakaibang maganda ng magkasama. Tulad ng isang obra maestra. Napabuntong hininga si Dustin sa nakita. Nakatitig sa malayo. Sinubukan niyang makita kung ang nasa labas gamit ang kanyang listahan na kahulugan. Gaano man kalayo siya tumingin sa kanyang kahulugan na kahulugan. Siya ay sinalubong ng parehong paningin. Nakatayo sa gitna ng maraming sirang mundo. Kontinente, universo, at bituin. Biglang naramdaman ni Dustin na napakawalang halaga. Tulad ng isang butil ng buhangin sa dalampasigan. Ito ang Absolute Space Sea. Excited na sabi ng 12 zodiac animals. Mukhang alam na nila kung ano ang lugar na ito. Tama iyan. Ito ang Absolute Space Sea. Ito ang huling tahanan ng lahat ng magulong espasyo. Komunidad ng universo, mundo, universo, kontinente, at bituin. Paliwanag ng hayop sabay tango. Kamakailan, nagkaroon ng isang malakas na paglalarawan na kahulugan na nakikita ang dagat ng chaos mula rito. Iyon ang naging sanhi ng kaguluhan. Pinaghihinalaan namin na mayroong isang malakas na nilalang na interesado sa Sea of Chaos. Nagpatuloy ang halimaw. Nang marinig ito, kusang kinilig ang 12 zodiac animals at namutla ang kanilang mga mukha. Mukhang naintindihan nila kaagad ang bigat ng sitwasyon. Seryoso ka? Sabay-sabay nilang tanong. Oo, tila ang Sea of Chaos ay tina-target. Kinumpirma ng halimaw na may tame time na ekspresyon. Tara na, Dustin. Hindi na tayo dapat magtagal dito. Agad na sinabi ng 12 zodiac animals kay Dustin sa tonong panik. Sige, bagamat puno ng mga tanong ni Dustin. Sumang-ayon siya kaagad pagkatapos makita ang takot sa estado na kinaroroonan ng mga zodiac animals. Higit sa lahat, nagtiwala siya sa kanilang instincts. Kung naisip ng mga zodiac na hayop na ito ay isang mapanganib na lugar upang manatili. Dapat silang tama. Bumalik na tayo. Ang Absolute Space Sea ay masyadong mapanganib para sa iyo. Ang sabi ng halimaw. Pagkatapos, iniunat nito ang kanyang mga kuko at gumuhit ng isang bilog sa hangin. Na naging dahilan upang magkaroon ng isang altar sa harap nila. Nang makatapak silang lahat sa altar, muli silang na-teleport sa isang space passage pabalik sa kanilang pinanggalingan. Mahigit 10 araw ang lumipas nang bumalik sila sa palasyo. Sa sandaling ibalik nila ang kanilang mga paa sa matibay na lupa. Lahat sila ay nadama na mas ligtas. Nang makalabas sila sa pintuan ng palasyo, nakita nila ang isa pang halimaw na nakabantay pa rin doon. Salamat sir. Magalang na yumuko si Dustin sa halimaw. Pagkatapos, umayos siya at tinignan ito ng may pagtataka. Nga pala, kumusta ang siyam kong kaibigan? Gusto niyang malaman kung nasaan ang gnome at ang 8 stone saints. Ayos naman sila. Sila ay naglilinang sa lahat ng mga taon na ito. Ayokong istorbohin mo sila. Gayunpaman, maaari kong ipakita ang mga ito sa iyo. Sa sandaling matapos magsalita ang halimaw. Ang isang bintana sa isang napakalaking universo na puno ng enerhiya ay dahan-daang na project sa espasyo sa harap nito. Sa bintanang iyon, makikita ni Dustin ang gnome at ang 8 stone saints. Ang ilan sa kanila ay naglilinang sa pag-iisa. Ang ilan ay nagsasanay ng mga lihim na pamamaraan. At ang iba ay nakikipaglaban sa makapangyarihang mga hayop. Gayunpaman, lahat sila ay may isang bagay na karaniwan. Lahat sila ay tunay na banal na mga Diyos. Sinabi ni Dustin, na labis na nasisiyahan sa pagtuklas na ito. Nararamdaman niya ang napakalaking lakas mula sa gnome at sa 8 stone saints. Noong unang pumasok ang siyam sa Divine Tomb para magsanay, nasa Divine Realm pa lang sila. Ngayon, sa loob lamang ng ilang taon, silang lahat ay naging tunay na mga Diyos ng Diyos. Ang kanilang bilis ng paglilinang ay kahanga-hanga. Kahit para kay Dustin. Habang nakatayo siya doon sa gulat, nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga boses mula sa bintana patungo sa napakalaking universo. Tila naramdaman ng gnome at ng 8 stone saints na nakatingin sa kanila si Dustin. Napaangat ang ulo nilang lahat at tumingin sa direksyon niya kahit hindi naman nila siya nakikita. Ikaw ba yan, Dustin? Pasiga na tanong ni Asa. Nararamdaman ko ang aura mo. Dustin. Ang iba pang mga santong bato ay napasigaw din sa gulat. Dustin.
Nakakapagtaka na nahanap mo kami dito. Nasa Supreme Universe tayo. Ang mga nakaraang taon ay kamangha-mangha. Sabi ng gnome. Nakatingin sa malayong espasyo. Isang pinakamataas na universo. Natigilan si Dustin. Bagamat naramdaman niya na ang universo na kinaroroonan nila ay puno ng mas maraming enerhiya kaysa sa karamihan ng mga universo. Hindi niya inaasahan na ito ay isang pinakamataas na universo. Tunay na isang karangalan ang pumasok sa isa. Gusto lang niyang malaman kung okay silang siyam. Pero ngayon, kontento na talaga siya sa pag-aalaga sa kanila. Salamat sa paggabay sa kanila. Pasasalamat niyang sabi sabay lingon sa dalawang halimaw. Hindi niya alam kung bakit pinili nila ang gnome at ang 8 Stone Saints at pinadala sila para magsaka sa isang Supreme Universe. Ngunit anuman ang dahilan, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila. Biglang may umalangaw-ngaw na boses. Sino sa lupa ang palm unit sa puwang na ito sa kalawakan? Kayong dalawa ay walang kakayahan na gawin iyon. Iyon ang asong lumalamon sa langit. Nakatitig sa mga pintuan ng palasyo. Hindi namin pinunit. Ito ay komplikado at hindi namin masasabi sa iyo ang higit pa tungkol dito. Sagot ng isa sa mga halimaw. Ang asong lumalamon sa langit ay sumagot lamang bilang tugon. Well, ngayong natapos mo na ang pinunta mo dito. Umalis ka na, sabi ng isa sa mga halimaw. Tara na, ang asong lumalamon sa langit ay nanguna at lumabas ng banal na libingan. Nasinundan ng iba pang mga zodiac na hayop. Gayunpaman, nagtagal si Dustin sa likuran. Sa isang masayang ngiti, nagpaalam siya sa dalawang halimaw. Malaki ang pasasalamat niya sa kanila sa pagbibigay sa gnome at sa 8 Stone Saints ng napakagandang pagkakataon. Ito ay higit pa sa inaasahan niya para sa kanyang siyam na kaibigan. Bago siya tumalikod para umalis, nagsalita ang isa sa mga halimaw. Na tila binabasa ang kanyang isipan. Huwag kang mag-alala. Tungkulin nating bantayan ang mga tarangkahang ito. Hindi kami interesado sa anumang bagay sa magulong espasyong ito. Naiintindihan. Buong pusong naniwala si Dustin sa mga sinabi nila. Matapos sabihin iyon, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan para makahabol sa 12 zodiac animals. Habang pinagmamasdan ang kanyang papalayong anyo, ang dalawang halimaw sa mga tarangkahan ay nag-usap sa isa't isa. Kung mas maaga siyang dumating, baka siya ang pinili ko. Napaka-talented niya, sabi ng isa sa kanila. Sa kasamaang palad, siya ay napili na ng isang Diyos ng kaguluhan. Hindi tayo pinalad na kasama natin siya. Buntong hininga ang sagot ng isa pang hayop. Samantala, si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ay lumabas sa Divine Tomb. Mga sir, ano ang Absolute Space Sea? Sa wakas ay naitanong ni Dustin ang tanong na nagpapabigat sa kanya nitong mga nakaraang araw. Let me put it this way. Ang Sea of Chaos ay isang magulong espasyo. Ang espasyo sa labas nito ay kilala bilang Absolute Space Sea, o ang Ultimate Space. Ito ang pinakamataas na antas ng espasyo at ang dulo ng lahat ng espasyo. Ang lahat ng magulong espasyo ay ipinanganak sa Absolute Space Sea. At sa huli, doon sila namamatay. Sa madaling salita, ang Absolute Space Sea ay ang simula at wakas ng lahat ng espasyo. Paliwanag ng asong lumalamon sa langit. Ang pinakamataas na espasyo. Ang pinakamataas na antas ng espasyo. Ang dulo ng lahat ng espasyo. Gulat na bulong ni Dustin sa sarili habang sinusubukang tunawin ang bagong impormasyong ito. Ang Sea of Chaos ay isang magulong espasyo at lahat ng magulong espasyo ay ipinanganak at kungnan ay namamatay sa Absolute Space Sea. Dagdag pa ng asong lumalamon sa langit. Nakita ko, tumango naman si Dustin. Ang kanyang paglalakbay sa Absolute Space Sea noong araw na iyon ay nagpalawak ng kanyang abot tanaw. Tara, punta tayo sa Divine Beings World. Sinabi ni Dustin sa 12 hayop pagkatapos nilang makalabas sa Divine Tomb. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang grupo sa lugar kung saan dating kinaroroonan ng Divine Beings World. Ang magulong puno ng mundo ay lumitaw sa manipis na hangin at tumabi kay Dustin. Boy, we've arrived. Now check it out for yourself. Sabi nito kay Dustin. Tumango-tango. Pinakawalan ni Dustin ang kanyang pakiramdam na suriin upang suriin ang lugar.
Makalipas ang ilang segundo, tumalon ang kanyang mga mata sa isang lugar kung saan umiihip ang hangin. Nandoon, bulalas niya, kung may pinakamataas na cosmos sa paligid. Dapat doon matatagpuan. Naisip niya sa sarili. Oo, tama siya. Pagkumpirma ng puno ng mundo matapos nitong suriin ang espasyo sa harapan nila. Ang magulo ng mundo ay mas malayo sa espasyo kaysa kay Dustin. Dahil isa ito sa mga talento ng lahi nito. Medyo natagalan ang 12 hayop na nakalock on the spot. Gamitin natin ang spatial power at subukang hanapin ang lokasyon ng Divine Being's World. Nag-propose si Dustin pagkatapos ng kaunting pag-iisip. Tumango ang magulong puno ng mundo at ang 12 hayop bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, inilabas nilang lahat ang kanilang mga spatial na batas upang hanapin ang mundo ng Divine Being. Nakahawig ng mga galame. Ang nakasisilaw na mga batas sa spatial ay gumapang sa kawalan. Lihim na reincarnation skill. Sigaw ni Dustin. Nagsimulang magwatek-watek ang lugar at naging mga fragment ng espasyo. Ginamit ni Dustin ang kanyang kahulugan upang i-scan ang mga fragment ng espasyo ng paisa-isa. Iniunat ng magulong puno ng mundo ang isa sa mga sanga nito at mabilis itong lumaki at nahati sa daan-daang milyong sanga. Pinasok nila ang espasyo at masusing iniskan ito. Ipinakita rin ng 12 hayop ang mga lihim na pamamaraan ng espasyo sa kanilang nilinang upang hanapin ang mundo ng Divine Being. Ano? Tumingin ka dyan. Ito ay isang pintong bato. Biglang sigaw ng magulong puno ng mundo. Oo, nararamdaman ko rin. Sagot ni Dustin. Pagkaraan ng mahabang panahon, naramdaman din ng 12 hayop ang hindi nakikitang pintuan ng bato sa kailaliman ng kalawakan. Ito ay malinaw na ang magulong puno ng mundo ay mas mahusay sa spatial na kapangyarihan kaysa kay Dustin at ang 12 hayop. Ang opinyon na pakiramdam ni Dustin ay mas malakas kaysa sa kanila. Ang kanyang kaysa sa pakiramdam ay mas mahina sa namamahalang Diyos. Gayunpaman, ito ay mas malakas kaysa sa isang semi-governing na Diyos. Ang 12 hayop ay semi-governing na mga Diyos. At ang kanilang espiritual na kahulugan ay mas mahina kaysa kay Dustin. Ang paggamit ng kanilang spatial energy sa isang lugar sa napakatagal na panahon ay naging dahilan upang makita ang mga gate ng bato. Ang mga pintuang bato ay mas malaki pa sa bituin. Huling beses kong ginalugad ang mundo ng Divine Being. Ang pasukan nito ay wala sa mga tarangkahang bato. Sabi ni Dustin na mukhang naguguluhan. Oo naman. Nagbago na ang pasukan nito. Tutal. Naghahanap tayo ngayon ng Supreme Universe. Paliwanag ng magulong puno ng mundo. Tere na tingnan natin kung makapasok tayo. Ang 12 hayop ay papalapit na sa mga tarangkahang bato. Masyadong interesadong maghintay. Ang mga nakakasilaw na ilaw ay sumilaw mula sa mga pintong bato na para bang naramdaman nila ang papalapit ng mga estranghero. Napakadilim ng liwanag na nagliwanag sa buong kalawakan at kinailangan nilang ipikit ang kanilang mga mata upang makita ang mga pintuan. Pagkatapos, ang mga pintuan ng bato ay naging transparent at walang katapusang mga pattern na kumalat sa ibabaw nito. Ang gate ay nagbuga ng nakakasilaw na ilaw. Parang nasusunog. Naglabas ito ng sagrado at marilag na aura. Ang Sea of Chaos ay nagsimulang manginig tulad ng isang lindol na dumadagandong sa ilalim ng ibabaw. Bagamat kumikinang ang pinto, hindi ito bumukas. Mula sa likod ng pinto, ang tunog ng kataas-taasang liwanag ay nagplay, na nagpapadala ng isang pakiramdam ng pampalamig na dumadaloy kay Dustin at sa kanyang mga kasama. Subukan kong buksan ito. Nagboluntaryo ang tigre. Humakbang ito at inabot para itulak ang pinto. Nababalot ng makikinang na mga batas ng kalawakan. Tumama ang kuko nito sa pinto. Kumakapit. Nang dumampi ang kuko ng tigre sa pinto, umalangaw-ngaw ang isang malakas na tunog na tila tunog ng kampana. Naglakbay ito ng napakalayo kaya narinig ito ng hindi mabilang na mga nilalang sa Sea of Chaos. Si Dustin at ang 12 hayop ay napakalapit dito na naramdaman nilang halos umalis na ang kanilang espiritual na mga kaluluwa sa kanilang mga katawan. Iyon ang aura ng kataas-taasang cosmos. Nasa tamang lugar tayo. Iisang sabi ng 12 hayop habang tumatango ang kanilang mga ulo. Parang pamilyar sila sa Supreme Universe.
Ang gateway sa kataas-taasang universo ay nagdadala ng dakilang puwersa ng cosmos. Kailangan nating mag-ingat, sabi ng asong lumalamon sa langit kay Dustin. Ang dakilang puwersa ng cosmos ay isang uri ng advanced spatial power. Dustin, kapag ang mga mundo ng tao sa iyong katawan ay umunlad sa isang tiyak na antas, sila ay magbubunga ng mahusay na puwersa ng cosmos. Dagdag nito, nakita ko, naramdaman ni Dustin ang pag-asa sa kanya. Hindi ako makapaniwala na ang mga mundo ng tao sa loob ko ay may napakaraming potensyal. Naisip niya sa sarili, guys, sipin natin bukas ang pintong bato. Sigaw ng asong lumalamon sa langit. Sa ilalim ng utos nito, inilabas ng lahat ang kanilang spatial energies at itinutok sila sa mga pintuan ng bato. Boom! 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 Hoy, sino ka? How dare you disturb the peace of our supreme cosmos? Isang matangkad na figure ang biglang lumitaw mula sa mga tarangkahang bato. Itinaas nito ang mga braso sa itaas ng ulo at iwinagayway ang palakol para sirain ang lahat ng spatial energies na pinakawala ni Dustin at ng kanyang mga kasama. Samantala, isang napakalaking puwersa ng cosmos ang sumugod sa kanila. Nagulat, napaatras si Dustin, ang 12 hayop, at ang magulong puno ng mundo upang maiwasang mataman. Ang taong ito ay ang espiritu ng cosmos. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng dakilang puwersa ng cosmos ng kataas-taasang sansinukob at maaaring mag-isip tulad ng isang tao. Ang tungkulin nito ay bantayan ang pasukan sa kataas-taasang sansinukob. Kung ang mga nilalang sa kataas-taasang sansinukob ay hindi nagbukas ng mga pintuan, mahirap para sa mga tagalabas na makapasok sa loob. Kahit ang isang namamahala na Diyos ay hindi makakapasok. Tanging isang Diyos ng kaguluhan ang may kapangyarihang magbukas nito. 1/3. Paliwanag ng asong lumalamon sa langit habang umiling ito sa pagkabigo. Oh, so yung guard. Kung gusto nating buksan ang pinto, kailangan nating talunin ito, pero imposibleng matalo natin ito. Ang magulong puno ng mundo ay nanginginig din ang mga sanga nito. Nagalit, ganun ba? Anong gagawin natin ngayon? Walang magawang tanong ni Dustin. Habang pinipigilan niya ang kanyang mga utak na naghahanap ng solusyon. May isang bagay na gumagalaw sa loob ng mga tarangkahang bato. Isang mensahe ng kahulugan na kahulugan ang dumaan sa pintuan. Ito ay masyadong malabo na halos mahirap makita ito. Ang nakasulat sa mensahe ay, Dustin, ikaw ba yan? Yung dati mong kaibigan. Ako ay miyembro ng 8 sangay ng mga Peregrino. Pagkatapos ay maglakbay sa mga pintuan ng bato. Ang mensahe ng paglalarawan na kahulugan ay mayroon na lamang kaunting lakas na natitira at malapit ng mawala. Gayunpaman, nakuha ito ni Dustin salamat sa kanyang malakas na bilang na kahulugan. Ang 8 sangay ng mga Peregrino. Bulalas ni Dustin. Nakaramdam na naman siya ng pag-asa. Ang 8 sangay ng mga Peregrino ay isang pangkat etniko mula sa Divine Beings World. Nagkita sila ni Dustin nang bumisita siya sa Divine Beings World at kalaunan ay itinuring siya bilang kanilang tagapagligtas at kaibigan. Sa kanila, mayroong 8 pinakamataas na pinuno at bawat isa sa kanila ay ngunit sa isang sangay. Oo, ako si Dustin. Agad na nagpapadala ng mensahe si Dustin gamit ang kanyang kahulugan na kahulugan sa kabilang panig ng pintong bato. Maya-maya, nakatanggap siya ng reply. Dustin, hindi ito ang oras para buksan ang gate ng Divine Beings World. Sa lalong madaling panahon, may mangyayari sa Sea of Chaos, na gagawing buksan ang lahat ng pinakamataas na universo sa kanilang mga pintuan. Dustin, ako si King Yates. Limitado ang lakas ko kaya 2 o 3 mensahe lang ang naipapadala ko sa space barrier. Ang mensaheng ito ay mahina ng huli. Ngunit nakuha pa rin ito ni Dustin sa kanyang malakas na bilang ng kahulugan. Ang 12 zodiac na ang magulong puno ng mundo ay alam na may mga hayop na kahulugang mensahe na ipinapadala. Ngunit maaari lamang nilang makuha ang ilang mga fragment ng mga ito. Haring Yates. Baka sa mukha ni Dustin ang gulat at saya. Si Haring Yates ay isa sa 8 pinakamataas na pinuno. Sir, may balita na po ba tungkol sa Little Infinity Beast? Tanong ni Dustin. Noong nakaraan,
Ang maliit na Infinity Beast, kasama si Violet at ang Heavenly Majestic Pot, ay pumasok sa Abyss of Darkness ng Divine Beings World at nawala. Bumalik si Dustin sa paghahanap sa kanila ngunit wala siyang mahanap. Matapos umunlad ang Divine Beings World, napilitan si Dustin na umalis at hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makapasok dito. Nang maglaon, si Violet, ang Heavenly Majestic Pot at ang iba pa ay nakaalis sa Abyss of Darkness at nakabalik sa Fallen Immortal Cosmos. Ngunit walang balita tungkol sa maliit na Infinity Beast. Labis ang pag-aalala ni Dustin tungkol dito. Dahil noong siya ay nasa Nonapal Isles, siya ay pinagkatiwalaan ng huling bungo ng kaluluwa ng ina nito na alagaan ito. Kung ang maliit na Infinity Beast ay nasaktan o namatay, si Dustin ay makararamdam ng labis na pagkakasala. Ang maliit na Infinity Beast ay napakalakas na ngayon. Siya ang naging huling disipulo ng isang dakilang guro. Sa kasamaang palad, Dustin, hindi na ako kayang suportahan ng aking mga katangian na pakiramdam. Magkikita pa tayo in the future. Humingi na ang boses, pagkatapos ay wala ng mga mensahe. Dustin, itigil na natin ang pag-aaksaya ng oras natin dito. Hindi natin mabuksan ang pintong bato. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Sige, tumango si Dustin. Sinabi ni King Yates na may malaking mangyayari sa Sea of Chaos sa lalong madaling panahon. Tulad ng hinulaang ng ating Panginoon. Tila ang mga potensyal na pagbabago sa mundo ng Divine Being ay may kinalaman dito. Sabi ni Dustin sa kanila. Gusto kong pumunta sa ibang lugar. Gusto kong pumunta sa Earth sa Yellow Cosmos. Anunsyo ni Dustin. Lahat tama. Sasamahan ka namin. Tumango ang 12 zodiac animals. Wait, gusto ko munang ipunan ang pamilya ko. Ito ang aking bayan at nais nilang bisitahin. Paliwanag ni Dustin. Bayan. Teka, hindi ba ang iyong bayan ang Fallen Immortal Cosmos? Ang 12 zodiac na hayop ay lahat ay mukhang nalilito. Medyo komplikado. Dahil masyadong mahaba upang ipaliwanag ang buong bagay. Nagpadala si Dustin ng mensahe gamit ang kanyang espiritual na kahulugan sa 12 zodiac na hayop. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa kung paano na-teleport ang kaluluwa ni Dustin mula sa Earth patungo sa Prime Martial World at kung paano niya nilinang ang hakbang-hakbang. Wow! Dustin! Nakakatuwa naman itong kwento. Bulalas nila. Lahat sila ay nakalimot sa kanyang tunay na pinagmulan. Mangyaring maghintay ng 1 minuto. Tanong ni Dustin. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang espiritual na pakiramdam upang hanapin ang buong 3,000 malaki at maliit na universo. Di nagtagal, natagpuan ni Dustin ang kanyang pamilya sa isa sa mga cosmoses. Ang kanyang ama, si Clement, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Chad, at ang kasintahan ni Chad ay naglilinang sa cosmos na ito. Hindi nagtagal. Dinala ng kanyang ina ang 2 sa kanyang mga manugang na babae. Sina Ivy at Sue, upang sumama sa kanila. Natuklasan niya na kamakailan lamang ay sobrang saya ng buong pamilya sa mga magagandang tanawin. Ito ay hindi mukhang paglilinang sa lahat. Nang maramdaman ito, natuwa si Dustin sa kanilang buhay. Umabant siya ng 1 hakbang at, makalipas ang 1 segundo, nagpakita si Dustin sa harap ng kanyang pamilya. Dustin. Nagulat silang lahat nang makita siya. Ngunit alam nila na maaaring lumitaw si Dustin sa tuwing gusto niyang gamitin ang kanyang mga advanced na kasanayan. Pinaplano kong bumalik sa Earth. Gusto mo bang sumama sa akin? Nakangiting tanong ni Dustin. Earth. Napatalon sa tuwa ang kanyang mga magulang at kapatid. Matagal-tagal na rin simula noong hindi nila nabisita ang lugar na kanilang pinanggalingan. Siyempre. Sobrang miss ko na. Sagot agad ng mama ni Dustin. Okay. Well, I want to make a short visit and make sure that everything is fine there. Hindi mapigil ang mapangiti ng kanyang ama at kapatid. Earth. I can't wait. Matagal ko nang gustong bisitahin ang lugar na iyon. Tuwang-tuwa sina Ivy at Sue. Pumalakpak ang mga kamay at nagtatawanan. Alam nila ang tungkol sa nakaraan ni Dustin. At laging gustong bisitahin ang kanyang bayan. Tumango rin ang girlfriend ni Chad na nagpapahiwatig na gusto niyang sumama sa kanila. Okay.
Sabay na tayo. Ikinumpas ni Dustin ang kanyang kamay upang bumuo ng kapangyarihan ng oras at espasyo at binalot ang kanyang pamilya. Sa isang hakbang lang ay nakapasok na si Dustin sa Yellow Cosmos. Ang 12 zodiac animals ay nakalutang sa di kalayuan. Naghihintay na maabutin sila. Sa pinagsamang lakas ng Dustin at 12 zodiac na hayop, madali nilang malalampasan ang mga hadlang sa labas ng Yellow Cosmos. Punta tayo sa aking bayan. Ginamit ni Dustin ang kanyang kapangyarihan ng oras at espasyo at itinuro sila sa kanilang kurso. Sa isa pang hakbang, nasa itaas na sila ng Earth. Wow! Ang ganda! Parang asul na kristal. Sigaw ni Ivy at Sue. Ang kanilang pagmamahal para kay Dustin ay maaaring umabot sa bahay ni Dustin. Kahit ano pa ang Earth, maganda ito sa paningin nila. Anong misteryosong aura? Bulalas ng 12 zodiac animals na may pagtataka at pagdududa sa tingin. Oo nga, may kakaiba dito. Hindi ko mawari. Ang pakiramdam ni Dustin ay mas malakas kaysa sa 12 zodiac na hayop. Kaya naramdaman din niya ito. Ang mga bahid ng asul na liwanag ay dumausda sa ibabaw ng Earth paminsan-minsan. Ang langit ay napuno ng isang sinaunang at mahiwagang vibe, na ginagawa itong mukhang nagbabala. May nakikita ako. Biglang bulong ng kambing. Habang nakatitig ito sa Earth, ang mga mata nito ay nagpakita ng magulong tanawin kung saan ang araw, buwan, at mga bituin ay gumuho. Ang lahi ng kambing ay may talento sa kanila na magbabalik tanaw sa nakaraan o mahulaan ang mangyayari. Kahanga-hanga ang planetang ito. Hindi nakakagulat na isa ito sa mga pangunahing mundo ng 3,000 malaki at maliliit na universo noong sinaunang panahon. Hindi napigilan ng asong lumalamon sa langit habang nakadikit ang mga mata sa asul na planeta sa harapan nito. Dahil ito ay nanatili sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Narinig na nito ang maraming alamat ng 3,000 malaki at maliliit na universo at kasaysayan ng daigdig. Noong bumalik ako sa Earth dati, hindi ito misteryoso. Marami pa ring bagay sa Earth na hindi ko alam. Si Dustin ang pinakanagulat sa kanilang lahat. Gaano man ilang beses na ginamit niya ang kanyang mga kahulugan upang suriin ang kabuuan ng Earth. Alam niyang hindi pa rin niya ito nakikita. Para sa paghahambing. Kung ano ang pakiramdam ni Dustin ay mas mahina kaysa sa isang namamahala na Diyos. Mas nakakagulat iyon nang hindi siya makakita sa isang planeta. Dustin. Anong tinitingin-tingin mo? Ang mga magulang ni Dustin. Ang nakatatandang kapatid. Si Ivy. Si Sue. At maging ang kasintahan ni Chad ay nataranta. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang tinitingnan ni Dustin at ng 12 zodiac animals. Sa kanilang lakas, wala silang makitang kakaiba sa Earth. Wala lang. Nanay, pumunta ka sa lupa at magsaya sa Earth. Udyok ni Dustin. Sige. Ipagpatuloy mo ang iyong gawain kasama ang mga matatanda. Huwag kang mag-alala sa amin. With that, excited na inakay ng nanay ni Dustin ang iba pababa sa Earth. Parehong divine god sina Ivy at Sue. Noong huling dumating si Dustin sa Earth, nakakuha siya ng magaspang na pag-unawa sa lakas ng martial world sa Earth. Kaya naman hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang planetang ito ay kamangha-mangha. Ito ay may malabong bakas ng kanilang makikinang na batas. Kahit ako ay nakakaramdam ng kababaan. Ang magulong puno ng mundo ay nagmumuni-muni habang ito ay lumitaw sa tabi ni Dustin. Sa kakayahan nito, maaari itong pumunta sa anumang lugar sa 3,000 malaki at maliit na universo sa isang kisap mata. Tama ka. Bumaba na tayo at tingnan natin. Sumang-ayon si Dustin sa isang mabilis na tango. Sa isang galaw, bumaba siya at nagpakita sa lowest plateau. Hilagang kanluran ng Brilliant Kingdom. Bawat pulgada ng malawak na talampas ay natatakpan ng dilaw na buhangin. Ilang sandali, nakatayo lang si Dustin at ang 12 zodiac na hayop sa talampas at tumingin sa kanluran. Ano? Biglang napuno ng gulat si Dustin. Umalangaw-ngaw ang espasyo sa harapan niya. Ito ay isang sinaunang lungsod. Bago pa makapagsalita si Dustin, hindi na napigilan ng asong lumalamon sa langit na sumigaw ng malakas. Isang lungsod ang dahan-daang lumabas mula sa nanginginig na espasyo sa unahan nila.
Ito ang Valley Pass. Malakas ding bulas ni Dustin. Dalawang salita ang kumikinang sa plak ng lungsod. Valley Pass. Bagamat sila ay simple, ang kahangahangang sinaunang mga salita sa Earth ay nagpahayag ng isang pakiramdam ng pabago-bagong pagliko ng kapalaran. Maraming taon ng hangin at hamog na nagyelo ang bomb-alot sa buong lungsod. Tingnan natin. Nagpa siya si Dustin at nanguna. Napakalaking pressure ang nagpabigat sa kanila habang papalapit sila sa sinaunang lungsod. Bawat hininga ay parang isang labanan na dapat ipanalo. Boom! Lumiwanag ang mga maliliwanag na ilaw sa Dustin at sa 12 zodiac na hayop nang sila ay nasa pintuan mismo ng sinaunang lungsod. Ang mga mahiwagang pattern ay lumitaw ng sunod-sunod hanggang sa makumplito nila ang isang hanay upang ihiwalay ang sinaunang lungsod. Ni Dustin o ang 12 zodiac na hayop ay hindi maaaring gumawa ng isa pang hakbang na mas malapit sa sinaunang lungsod kahit gaano pa nila sinubukan. Bago pa nila ito marating. Ang sinaunang lungsod ay tila lumipat sa isa pang kakaiba at mahiwagang espasyo. Bagamat nakikita nila ito ng malinaw sa unahan nila, ang kanilang espiritual na mga pandama ay hindi na maiintindihan ang pagkakaroon nito. Ang galing! Ang isang sinaunang lungsod na tulad nito ay talagang nasa Earth. Lahat ng 12 zodiac na hayop ay hindi maiwasang mapahanga. Wala sa kanila ang nakapag-react sa oras. Boom! 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 Bago napansin ng sino man sa kanila. Bumukas ang tarangkahan ng sinaunang lungsod. Isang matandang Daoist na pari ang sumakay sa isang asul na toro at masayang lumabas sa sinaunang lungsod. Sa tarangkahan ng lungsod, magalang na lumuhad ang isang matikas na lalaki na nakadamit tulad ng isang mataas na opisyal. Column. Master Lear. Sa kabila ng kanyang eleganteng hitsura, isang nakakabinging boses ang umalis sa kanya. Ito ay Master Lear. Hindi rin napigilan ni Dustin ang pagsigaw niya. Ilang sandali lang ay napagtanto ni Dustin kung sino ang ipinaalala sa kanya ng damit at pagkahilig ng matanda sa pagsakay sa isang asul na toro. Mayroong isang sinaunang tao sa Brilliant Kingdom. Si Lear, nakilala bilang tagapagtatag ng Taoism. Sa tarangkahan ng sinaunang lungsod, ang toro ay umikot kasama ang matanda na dumapo sa likod nito. Ang matandang ito ay may puting buhok at namumula ang kutis. Ang mga batas ng kataas-taasang kaliwanagan ay tuldok-tuldok sa kanyang balat ngunit hindi nakagagambala sa kanyang pambihirang ugali. Sa kalaunan, ang toro ay humakbang sa hangin at tila naghahanda para sa paglipad. Master Lear, desperadong tawag ni Dustin sa kanyang pagkagulat. Lumingon sa kanya ang tingin ng matanda. Haha! Hindi ko inaasahan na may makakakita sa akin na lalabas ng Valley Pass 10 milyong taon pagkatapos. Sabi ng matanda na nakangiti ng mahina. Master Lear, ikaw ba talaga yan? Excited na tanong ni Dustin. Mahirap na hindi matuwa noong si Lear ay isang sikat na sinaunang tao. Bata, ang nakikita mo ay ako. Ngunit hindi ako. Bagamat nasa iisang lugar tayo. Hindi tayo nasa parehong panahon. Ako ay mula sa isang panahon na umiral 10 milyong taon na ang nakalilipas. Habang ikaw ay mula sa isang panahon na nabuo 10 milyong taon na ang lumipas. Nagkikita kami sa iisang espasyo ngunit sa magkaibang panahon. Ito ang kapalaran. Isang malabong ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda nang tumingin ito kay Dustin. Sa kalaunan, ang asul na toro ay humakbang sa hangin at nagtungo sa kanluran. Biglang, isang sinaunang libro, bumukas sa itaas ng ulo ng matanda. Maraming sinaunang salita ang tumalon mula sa aklat at naging mahiwagang batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Isang dagandong na tunog ang umalangaw-ngaw sa kawalan. Mga dragon, phoenix, pagong, ahas, kailan. Walang katapusan lumitaw ang mga anino ng iba't ibang maalamat na hayop at tila nagbabantay sa sinaunang aklat. Ito ang prinsipyo ng pilosopiya. Bumungad sa mukha ni Dustin ang masayang sorpresa. Ang prinsipyo ng pilosopiya ay isang aklat na iniwan ni Lear sa mundo. Sa hindi pagkakataon, nakita ulit ito ni Dustin. Pamilyar na pamilyar siya sa prinsipyo ng pilosopiya. Gayunpaman, dahil ito ay personal na isinulat ni Lear, ito ay hindi gaanong mahalaga.
Agad na naramdaman ni Dustin ang sinaunang aklat at ang mga salitang lumabas sa kanyang paglalarawan na kahulugan. Ang lalim ng kahulugan. Siguro ito ang tunay na prinsipyo ng pilosopiya. Halos malasing si Dustin at unti-unti siyang nahulog sa isang estado ng pagmumuni-muni. Mukhang nakatadhana si Dustin na makilala ang matandang iyon. Hindi natin siya dapat istorbohin. Single ng asong lumalamon sa langit. Ang lahat ng iba pang mga zodiac na hayop ay mabilis na tumango bilang pagsang-ayon. Nakita nila na sinadya ng matanda na sermonan si Dustin. Isang sinaunang tao na umiral 10-10 milyong taon na ang nakalilipas ay nangaral sa isang taong isinilang makalipas ang 10-10 milyong taon. Ito ay maaaring mangyari lamang kapag ang magkabilang panig ay may napakataas na cultivation base ng batas ng espasyo. Ang mga daan na maaaring lockeran ay hindi ang walang hanggang daan. Ang mga pangalan na maaaring pangalanan ay hindi ang mga walang hanggang pangalan. Ang walang pangalan ay ang simula ng langit at lupa. Ang pinagmula ng lahat ng nilalang. At ang ina ng lahat ng bagay. Sa makatuwid, palaging magiging walang pagnanais upang obserbahan ang mga kamangha-manghang mga subtleties ng buhay. At laging magkaroon ng pagnanais upang tingnan ang mga kamangha-manghang mga manifestations ng buhay. Pareho sa mga ito ay nagmula sa parehong pinagmulan. Ngunit mayroon silang magkaibang mga pangalan. Ito ang misteryo ng mga misteryo. Ang kababalaghan ng lahat ng mga kababalaghan. Tuluyan ng nalubog si Dustin sa nilalaman ng sinaunang librong binabasa niya. Ito ay tungkol sa prinsipyo ng pilosopiya. Gayunpaman, ang bawat salita at bawat awit sa sinaunang ay nababalot ng misteryo, na naglalaman ng iba pang aklat ng batas at kahulugan. Ang pag-unawa sa lahat ng mga batas at kahulugang ito ay gagabay sa isa sa kaliwanagan. Habang binabasa niya ang bawat salita at pinakinggan ang bawat kanta ng detalyado, naramdaman ni Dustin na tumaas ang kanyang pagkamangha. Siya ay dahan-dahan na nagsimula upang makakuha ng isang ganap na bagong pag-unawa sa prinsipyo ng pilosopiya. Unti-unti, nalaman niyang ang 5 mundo ng mga tao. Ang mga Diyos at ang makalangit na mga dragon ay tahimik ding nakikinig sa mga awit ng tao at nagmumuni-muni. Sa loob ng 5 araw, nakatayo si Dustin sa harap ng sinaunang lungsod. Nababalot ng katahimikan habang pinagninilayan ang prinsipyo ng pilosopiya. Ang toro, na kinarga ang matanda sa likod nito, ay lumakad ng dahan-dahan sa itaas ng 5 ulo ni Dustin sa loob ng araw na ito. Na parang masayang naglalakad sa parang. Nang matapos si Dustin, bumukas ang kanyang mga mata. Nagliwanag ng bagong liwanag ng liwanag. Nang mapansin ito ng matanda ay humahawak sa masasayang tawa. Bata, dito nagtatapos ang ating pagtatagpo. Mahinang sabi niya habang naglaho kasama ang toro. Salamat, Master Lear. Same time na yumuko si Dustin sa direksyon kung saan nakatayo ang matanda kanina lang. Samantala, ang mga zodiac na hayop ay maingat tungkol kay Dustin. Dustin, nakita ko na ang iyong ugali ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Parang ikaw ang mismong batas ng kalikasan. At ang batas ng kalikasan ay ikaw. Tiningnan ng tigre si Dustin pataas at pababa na may nasisiyahang tingin. Sa nakalipas na 5 araw, dumaan si Dustin sa isang pagbabago. Halos parang metamorphosis. Ang ningning ng Taoismo ay parang mahinang liwanag ng buwan sa kanyang katawan, na nagpapalabas sa kanya ng sobrang kalayaan at kalmado. Nararamdaman din ni Dustin ang isang pagtaas sa lakas ng mga Diyos na makalangit na dragon sa kanyang katawan. Ang kanilang presensya ay mas malinaw kaysa dati. Ang prinsipyo ng pilosopiya ay ang pangkalahatang gabay para sa lahat ng kasanayan sa Taoist. Ang Introduction to Vital Energy Circulation at ang Triple Avatar Skill ay lahat ng lihim na kakayahan ng Triple Sect. Ngunit ang Triple Sect ay talagang ginagabayan ng Taoism. Napaisip si Dustin sa sarili. Pagkatapos ng 5 araw na paliwanag ng prinsipyo ng pilosopiya, nalaman niyang mas naging makapangyarihan ang kanyang Introduction to Vital Energy Circulation at Triple Avatar Skill. Masasabing malaki ang natamo niya sa nakalipas na 5 araw. Napag-alaman na kung mas malakas ang isa, mas mahirap ang pag-unlad. Dustin, hindi ako makapaniwala na nakilala mo talaga ang isang matandang lalaki noong mga nakaraang taon.
Isang himala. Maaaring hindi ito isang malaking bagay para sa isang Diyos ng kaguluhan. Ngunit ito ay tiyak na isang himala sa iyong antas. Ang bigkas ng kambing. I think it's because the secret skills is practicing Dustin is the inheritance of the old man's philosophy. Kaya naman nagagawa nilang magkita kahit magkahiwalay sila ng ilog ng panahon. Kung hindi, hindi iyon magagawa ni Dustin sa kanyang kasalukuyang lakas. Iyan ay isang kakayahan na mayroon lamang isang Diyos ng kaguluhan. Nag-aalalang sabi ng asong lumalamon sa langit. Hindi ba big deal para sa isang Diyos ng kaguluhan? Tanong ni Dustin na parang natulala. Hindi niya kailanman naintindihan kung gaano kalakas ang isang Diyos ng kaguluhan noon. Tama, kinokontrol ng mga Diyos ng kaguluhan ang lahat. Kabilang ang oras at espasyo. Mayroon silang pinakamataas na kapangyarihan at walang limitasyong mga mapagkukunan sa kanilang pagtatapon. Dahil dito, maaari nilang piliin na pumasok at umalis anumang oras at anumang espasyo sa kalooban. Lahat ng materyales, enerhiya, batas, ang mga Diyos ng kaguluhan ay kayang kontrolin ang lahat hanggat gusto nila. Paliwanag ng asong lumalamon sa langit. Noon lang talaga naunawaan ni Dustin kung ano ang Diyos ng kaguluhan. Grabe naman. Kaya ang Diyos ng kaguluhan ay hindi magagapi. Napabuntong hininga niyang sabi. Hindi pa niya nakikilala ang isang hindi magagapi na nilalang na tulad nito. Gayunpaman, ang asong lumalamon sa langit ay umiling. Hindi. Ang isang Diyos ng kaguluhan ay maaaring talunin ang isa pang Diyos ng kaguluhan. Oo. Sabi ni Dustin sabay tango. Well, tingnan natin ang mundong ito. Bagamat ito ang aking bayan. Hindi ko ito nakikilala. Masyadong maraming bagay ang nagbago. Parang bagong mundo. Dagdag niya sabay buntong hininga. Sa pag-alis ng matanda, nawala na rin ang sinaunang lungsod sa harapan nila. Sa wakas ay nalaman na ni Dustin at ng 12 zodiac animals ang dahilan kung bakit hindi sila nakakalapit dito noon. Ang lungsod ay isang projection lamang mula sa nakalipas na mga taon. Kaya imposibleng makapasok sila dito. Ngayon, kasama ang 12 hayop, naglakad si Dustin patungo sa kanluran. Wow! Habang naglalakad sila, lahat ng tingin nila ay naaakit sa tanawin sa kanluran. May isang talampas na may matatiyog na bundok na nababalot ng mga ulap. At isang bahid ng liwanag na Budista na pumapaitaas sa kalangitan. Naririnig din nila ang hindi malinaw na pag-awit ng mga kasulatang Buddhist na umaalingaw-ngaw mula sa talampas. Ang hiding area. Sinasabing maraming kilalang monghe ang naninirahan dito. Mukhang totoo ang alamat. Bulong ni Dustin. Agad na nakilala ang lugar na ito. Siya strolled forward tiyak. Pakiramdam ng isang pagmamadali ng pag-asa. Ang mga gumugulong na bundok ay nagmumukhang kahanga-hanga sa maliwanag at azure na kalangitan. At ang ilang mga taluktok na nababalutan ng nyebe ay nasilaw sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ay ilan lamang sa mga Buddhist field na iniwan ng mga sinaunang makapangyarihang monghe. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad sa talampas, ang asong lumalamon sa langit ay umiling-iling. Tama ka, tumango si Dustin na medyo nadismaya. Sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan. Natagpuan niya ang maraming di nakikitang mga Budismo na nakatago sa matataas na bundok na iyon. Sa loob ng mga patlang na iyon ay nakalatag ang mga Buddhist magic treasures na nagpahayag ng kanilang makapangyarihang kakayahan paminsan-minsan. Sapat na upang iparamdam sa mga ordinaryong tao na may mga tunay na makapangyarihang monghe na naglilinang sa hiding area. Ang tinatawag na Buddhist field ay ang lugar kung saan nilinang at itinuro ng mga kilalang monghe ang mga batas ng Budismo. Let's move, sabi ni Dustin. Habang ang grupo ay patuloy na patungo sa kanluran. Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ang kanyang pamilya. Nalaman niyang nananatili sila sa bahay na kanilang tinitirhan noon. Sinusubukang maranasan ang ordinaryong buhay sa Earth. Umiling siya at ngumiti ng mapait. Hayaan silang gawin ang anumang gusto nila. Naisip niya, alam niyang labis na na-miss ng kanyang mga magulang at ng kanyang kuya ang dati nilang buhay sa Earth. Hindi nakapagtataka na gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang muling buhayin ito. Nasa sabik din sina Ivy, Sue,
At ang kasintahan ni Chad na maranasan ang makabagong teknolohiya sa Earth. At sobrang saya nila. Itong mga lalaking ito. Umiling ulit si Dustin. This time in amusement. Bagamat bago rin sa kanya ang modernong lipunang ito. Mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Ilang sandali pa ay nakarating na ang grupo sa isang lunch-ian at masiglang lupain. Nakarating na tayo sa ibang bansa. Pahayag ni Dustin na may mahinang ngiti. Tingnan mo, doon. Napakaliwanag at dalisay ng ilaw ng Budista. Biglang sigaw ng tigre sabay turo sa isang direksyon. Pinilit ni Dustin na tumingin sa unahan at natagpuan ang isang napakalaking sinaunang puno na tumaas sa hangin. Na tumataas sa itaas ng mga ulap. Sa ilalim ng sinaunang punong iyon. May isang binata na nakaupong nakakross ang paa at tahimik na nagmumuni-muni. Teka, Buddha ba yan? Bulalas ni Dustin. Habang tinitignan ng malapitan. Ilang metro ang layo. Isang monghe na mukhang Buddha. Ay nakaupo na nakakross sa ilalim ng puno ng body. Siya ay nakayapak at nakasuot ng dilaw na robe. Nakalabas ang kanang braso. Siya ay nasa isang meditative state. Sa likod ng kanyang ulo ay isang halo ng maliwanag na liwanag. Bagamat hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. Naririnig ni Dustin ang tunog ng pag-awit na umalangaw sa espasyo sa kanilang paligid. Na nagbibigay ng isang engrandi, sagradong vibe. Noong una ay naisip ni Dustin na siya ay isang binata dahil ang sigla ng dugo ng Buddha ay napakalaki. Siya ay nagpapalabas ng napakalakas na aura na humipo sa kalangitan at yumanig sa kawalan. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang sagradong tao sa kanyang harapan ay talagang isang makapangyarihang Buddha. Nagulat si Dustin. Siya kaya si Buddha Holly. Ang nagtatag ng Budismo. Ayon sa mga sinaunang kasulatan. Si Buddha Holly ay nagnilay sa ilalim ng puno ng Bodhi sa loob ng 7 araw at nakakuha ng kaliwanagan. Yan ba ang nasasaksihan ko ngayon? Gulat na tanong ni Dustin. Siya ay subconsciously kamalayan na ito ay isang ilusyon na natitira mula sa sinaunang panahon. Ngunit hindi niya maiwasang mabigani sa pamamagitan ng paningin ng Buddha. Dahil siya at ang 12 zodiac na hayop ay masyadong makapangyarihan at bihasa sa batas ng oras at espasyo. Nakita nila ang ilusyong ito. Ang Buddha na ito ay hindi ordinaryong presensya. Ang kanyang kapangyarihan ay malalim. Isa sa 12 zodiac na hayop ang pinuri. Mukhang hindi naman mababa ang lakas niya sa Taoist priest na nakilala natin kanina. 2 dakilang Panginoon ang minsang lumitaw sa Earth noong sinaunang panahon. Ito ay talagang kamangha-mangha. Dagdag pa ng asong lumalamon sa langit. Sir, nakikilala mo ba ang mga kalakasan nila? I can't see through it at all. Curious na sabi ni Dustin. Well, yes, they were at least governing gods. Sagot ng asong lumalamon sa langit. Sa sandaling iyon, dahan-dahang binuksan ng Buddha ang kanyang mga mata. Ang kanyang maliwanag na orbs ay nakatitig ng diretso kay Dustin habang nagsasalita siya. Binata, okay lang ba si Lear? Natigilan si Dustin sa biglang tanong. Sir, kinakausap mo ba ako? Oo, binata. Nararamdaman ko sa iyo ang aura ng prinsipyo ng pilosopiya. Dapat ay kalahi ka ni Lear. Kumusta siya? Okay lang ba siya? Tanong ng Buddha sa mapayapang tono. Nagulat si Dustin. Hindi nagtagal. Naunawaan niya ang prinsipyo pilosopiya mula sa pagtatayo ng markang iniwan ni Lear. Kamag-anak nga niya si Lear. More or less. Tama ka. Natutunan ko nga sa kanya ang prinsipyo ng pilosopiya. Ngunit hindi ko alam ang tungkol sa kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Sagot niya. Matagal na panahon na ang nakalipas. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Lear at 3 buong araw kaming nagkausap. Marami akong natutunan sa kanya. Miss ko na ang dati kong kaibigan. Mahinang bamantong hininga ang Buddha. Hindi nakaimik si Dustin. Wala pa siyang narinig na ganito. Nakatayo siya sa nakatulala na katahimikan. Si Buddha ang pinuno ng sektang Budista. At pinamunuan ni Lear ang sektang Taoist. Nagkaroon sila ng iba't ibang pamamaraan at prinsipyo ng paglilinang. Nakapagtataka na minsan ay nagbahagi sila at nagpalitan ng kanilang mga opinyon. Bata, kabilang ka rin sa planetang ito. Maswerte ka na makita mo ako.
Sa kasamaang palad, nililinang mo ang Taoist na kasanayan ni Lear. Kahit na nakikita mo ako, wala kang makukuha sa akin. Sabi ng Buddha, ito ay medyo nakakalungkot. Sa iyong panahon, ang Earth ay nasa kaguluhan, kung saan ang Budismo ay hindi na maunlad. Ito ay isang malungkot na sitwasyon para sa aming lahat. Ang Buddha ay tila nababagabag habang sinasabi niya ito. Sir, napaka-insightful mo talaga. Matapat na sagot ni Dustin. Totoo na ang Earth ay nasa isang mapanganib na kalagayan ngayon. Halos lahat ng uri ng pamamaraan ng paglilinang, kabilang ang Budismo, ay nawala sa planeta. Doon, ang espiritual na enerhiya ay naging manipis at ang mga batas ay hindi kompleto. Ito ay isang planeta na hindi naangkop para sa paglilinang. Sir, ang aking mga asawa ay nagtataglay ng Crystal Buddha Body. I wonder if they are destined to learn something from you. Tanong ni Dustin. Agad na pumasok sa isip ko sina Ivy at Sue. Silang dalawa ay nagsagawa ng Budismo. Kung makukuha nila ang patnubay ng Buddha, aani sila ng maraming benepisyo. Ganoon ba? Ang Crystal Buddha Body, hindi masama. Ang lahat ng nilalang na may Crystal Buddha Body ay nakatadhana na maging mas malapit sa Budismo. Nasaan ang mga asawa mo ngayon? Tanong ng Buddha, interesado sa direksyon ng pag-uusap. Sa ngayon, nasa Earth sila. Dadalhin ko sila kaagad. Sagot ni Dustin. Pagkasabi nito, agad niyang inilabas ang kanyang espiritual na sentido upang mahanap sina Ivy at Sue. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang mga ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kapangyarihan ng batas ng espasyo at oras upang lumikha ng kasanayan sa teleportasyon. Mabilis nitong binalot sina Ivy at Sue. Excited silang marinig ang nangyari kay Dustin. Makalipas ang ilang segundo, dinala niya sila kay Buddha. Ngunit sa kanilang kasalukuyang lakas, hindi nakita ni na Ivy at Sue ang sagradong nilalang. Nandyan si Dustin para tulungan sila. Pareho silang nagsasanay ng Budismo. Kaya napakasensitibo nila sa anumang bagay na may kaugnayan sa Budismo. Sa kaunting tulong ni Dustin, nakita nila ang Buddha na naka-cross-legged sa ilalim ng puno ng Bodhi. Oh, isang karangalan na makilala ka, Ginoo. Bati ni Ivy at Sue sa tonong excited. Labis silang natuwa nang makita ng personal ang makapangyarihang Buddha. Well, totoo na pareho kayong may Crystal Buddha Body. Ito ay lumitaw sa Earth kahit na sa isang kakilakilabot na tiyempo. Nangangahulugan ito na may pag-asa pa na maipasa ang Budismo sa iyong mga henerasyon. 2/3. Ikaw at ako ay nakatakdang magkita dito ngayon. Sabi ng Buddha na may kaaya-ayang ngiti. Pumunta ka sa unahan. Sabi niya kina Ivy at Sue. Ipagpatuloy mo. Sabi ni Dustin sa dalawang babae. Naramdaman niya na ang Buddha ay walang ibig sabihin ng pinsala sa kanila. Sa kabaligtaran, tila parang ang mga alagad sina Ivy at Sue. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang mga babae. Habang nagpapatuloy sila, naramdaman nila ang espasyo at oras na nagbabago at nagbabago. Tila naglalakbay sila pabalik sa nakaraan. Hakbang-hakbang, nilapitan nila si Buddha at tumayo sa harapan niya. Umupo, mahina niyang sabi. Naka-cross-legged sina Ivy at Sue sa harap ng sagradong lalaki. Pwede kayong magtanim sa akin ng 7 araw. Kung magkano ang makakamit mo sa 7 araw ay depende sa iyong mga kakayahan sa pag-unawa. Paliwanag niya, Dustin, umalis na tayo. Huwag natin silang istorbohin. Mungkahi ng asong lumalamon sa langit sa puntong iyon. Sige, tumango si Dustin. Pinanood niya ang pagsisimula ng Buddha na magbigay ng kaalaman sa Budismo kina Ivy at Sue. Siya ay higit sa nasiyahan. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa dalawa na makatanggap ng kaalaman mula sa dakilang Buddha ng personal. Si Dustin at ang 12 zodiac animals ay tumalikod at umalis sa eksena. Ang Buddha, Ivy at Sue ay unti-unting nawala sa kanilang paningin. Marami pang maalamat na master sa Earth. Hanapin natin sila. Si Dustin ay nagtungo sa kanluran kasama ang 12 hayop. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kung saan. Ito ang kaharian ng pag-asa. Sinasabing mayroong 12 Diyos na namamahala dito. Siyempre, napakababa ng pagkakataon na maging totoo iyon.
Tila imposible na mayroong napakaraming namamahala ng mga Diyos noong sinaunang panahon. Sabi ni Dustin sa mga zodiac animals. Itinuro ng kambing ang malayo at sumigaw. Tingnan mo, isang banal na bundok ang nakatago doon. Malinaw na nilang nakikita na mayroon ng isang matatarik na banal na bundok na lumulutang sa kalangitan. Ito ay kahanga-hanga at matayog. Ang banal na bundok ay natatakpan ng liwanag mula sa araw sa gabi. Na tila natatakpan ng manipis na barnisan ng ginto na nagbigay ng kapansin-pansing kinang. Ang mga magarang palasyo ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Ang buong banal na bundok ay natatakpan ng lahat ng uri ng mga bulaklak, halaman, at mga kayamanan na pumuno sa hangin ng isang kamangha-manghang aroma. 12 matatangkad na divine god din ang nakatayo sa tuktok ng summit. Bawat isa ay naglalabas ng malakas na aura. 12 namamahala silang mga Diyos. Paano naging posible iyon? Parehong Dustin. At ang 12 zodiac na hayop ay sobrang gulat na magsalita. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang halos 20 Diyos na namamahala sa buong dagat ng Chaos. Halos imposibleng makakita ng 2 namamahala na Diyos sa iisang lugar. Hindi banggitin ang 12. Napakagaling. Hindi nakakagulat na sinasabi ng mga alamat na ang daigdig ay dating isa sa mga pangunahing mundo. Dapat totoo ang mga alamat. Bulalas ng tigre. Ang iba pang mga zodiac na hayop ay masyadong ostrican upang tumugon. Hindi ako makapaniwala sa nakikita natin. Si Dustin ang pangalawa na natauhan. Gayunpaman, alam niya at ng 12 zodiac na hayop na ang banal na bundok sa harap nila ay hindi totoo. Isa lamang itong marka ng sinaunang banal na bundok na natitira sa espasyong ito. Madali nilang makita ang ilusyong ito dahil ang bawat isa sa kanila ay may malakas na bilang na kahulugan at isang mataas na cultivation base sa batas ng kalawakan. Hindi mararamdaman ng mga ordinaryong tao ang marka ng banal na bundok. Pero sa ibang lugar tayo. Sabi ni Dustin nang maalala niya ang isa pang Diyos sa mga sinaunang alamat. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Dustin ang 12 zodiac na hayop sa isang kapatagan sa baybayin. Sinalubong sila ng mga sinaunang lungsod na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Tumingin ka dyan. Isang banal na Diyos ay ipinako sa isang tanda. Nagtataka namang tumuro ang asong lumalamon sa langit. Agad namang napatingin si Dustin at ang iba pang zodiac animal sa tinuro nito. Isang malaking token ang nakataas. Ang isang payat na lalaki na may mahabang buhok ay ipinako sa token. Na nakataas sa itaas ng walang anuman kundi mga kuko. Siya ay nanatiling hindi gumagala. Na ginawang ligtas na ipalagay na siya ay patay na. Isang token na ganyan. Posible bang ang simbolo ng Novel Court sa Sea of Chaos ay mula sa Earth? Nagtataka si Dustin sa loob-loob. Gayunpaman, ang Novel Court on the Earth ay isang sangay lamang ng Novel Court sa Sea of Chaos. Baka dinala dito ng Novel Court from the Sea of Chaos. Napuno ng mga iniisip si Dustin. Isa pang namamahala na Diyos. Huminga ang 12 zodiac animals. Ang Earth ay talagang kahanga-hanga. Lahat sila nagpuri. Ang Earth ay gumawa ng napakatalino na mga tagumpay noong sinaunang panahon. Ngunit paano nahuhulog sa mababang estado ito ang isang planeta na puno ng mga namamahala na Diyos? Hindi man lang nito masustinihan ang paglilinang ng anumang buhay na nilalang dito. Huwag mong sabihin sa akin na naging ganito ito dahil sa digmaan sa pagitan ng mga Diyos ng liwanag at ng mga Diyos ng kadiliman. Ang mga ordinaryong banal na Diyos ay walang kakayahang gumawa ng ganitong uri ng pinsala. Baka may ibang nangyari sa Earth. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Sinabi ni Dustin dito ang kasaysayan ng Earth. Oo, tama ka. Natigilan si Dustin sa sinabi ng asong lumalamon sa langit. Napagtanto din niya kung gaano ito kabaliwan. Ang isang planeta na minsan ay mayroong higit sa 12 namamahala na mga Diyos ay hindi kailanman masisira sa estadong ito dahil lamang sa isang labanan sa pagitan ng mga ordinaryong Diyos na Diyos. May mali dito. Sambit ni Dustin. Dapat may isa pang dahilan para dito. Naisip niya sa sarili. Sa isang iglap, ang lalaking napako sa token sa di kalayuan ay nagsimulang kumurap na parang isang aparisyon at kumupas. Bago pa man nila maisip ang nangyayari.
Ang lalaki ay nawala sa manipis na hangin. Pagkatapos, si Dustin at ang 12 zodiac na hayop ay naglakbay sa buong Earth. Gayunpaman, wala na silang nakitang tanda na iniwan ng malalakas na mandirigma. Dustin, pumunta kami dito upang hanapin ang dahilan sa likod ng kakaibang pagbabago ng enerhiya na nangyayari sa Earth. Pero hanggang ngayon, wala pa kaming nahanap, sabi ng asong lumalamon sa langit. Sa sandaling ito, Dustin, halika dito at tingnan mo. May mali. Ang tunog ng magulong puno ng mundo ay umalangaw-ngaw sa soul sea ng Dustin. It's the chaotic world tree. Tara na, walang pag-aalinlangan. Agad na umalis si Dustin at ang 12 zodiac animals. Ilang saglit lang ay nakarating na siya sa kinaroroonan ng magulong puno ng mundo. Ang 12 zodiac animals ay nakasunod sa kanya. Dustin, tumingin ka sa ibaba, sabi ng magulong puno ng mundo. Ginawa niya ang sinabi sa kanya at nakakita siya ng dagat sa ibaba. Ang dagat sa Earth ay napakaliit para sa mga masters tulad ni Dustin at ang 12 zodiac na hayop. Sa isang sulyap lang ay makikita na nila ang lahat. Ang dagat sa ibaba ay nagbigay ng madilim. Mapanglo na aura na agad na nakaapekto sa kalooban ng lahat. Ito ay ang Bermuda Triangle. Gulat na bulalas ni Dustin. Ito ay isa sa mga pinakakilalang lugar sa Earth. Alam ng lahat iyon. Kakaiba at mahiwagang bagay ang laging nangyayari sa lugar na ito. Nararamdaman ko na tila may kakaiba. Nakakatakot na mundo sa loob ng Bermuda Triangle. Ngunit hindi ko ito maiintindihan ng aking espiritual na kahulugan. Oo, kahit ako ay nakakaramdam ng panganib. Ito ay hindi ka pani-paniwala. Isang malamig na pawis ang tumutulo sa likod ng 12 zodiac animals. Naramdaman nilang lahat ang nagbabadyang panganib sa ilalim. Mukhang may ilang mga espesyal na bagay sa Bermuda Triangle. Umiling si Dustin sabay tango. Bumaba na tayo at tingnan natin. Ang 12 zodiac na hayop ay palaging walang takot. Nagustuhan nila ang mga hamon. Pagkatapos ay ginamit ng 12 ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan at mabilis na lamusong sa dagat sa ibaba. Hindi mo ba alam na delikado? Galit ba kayo? Hindi ako sasama sayo. Hindi nasisiyahang sabi ng magulong puno ng mundo. Ito ay palaging naging matatag at maingat. Ito ay hindi isa na kumuha ng hindi nakalkula na mga panganib. Sige, dito ka na lang. Bababa ako sa kanila at tingnan ko. Sabi ni Dustin. Tulad ng mga hayop, siya rin ay matapang at walang takot. Alam niya na maaari siyang pumunta saan man niya naisin ng hindi masasaktan sa dagat ng chaos. Kahit papaano ay naghihintay sa kanila ang isang namamahala na Diyos sa ilalim. Madali niyang matatakasan ito. Sa makatuwid, wala siyang dapat ikatakot. Nang walang karagdagang abala, sumisid siya sa malamig na kailaliman sa ibaba.